Senyorita, tanggapin mo ang aking pakikiramay. Pero may mga kailangan tayong asikasuhin agad. Tiyo Ma, kamatayan lang ng ama ko, hindi ka ba makapaghintay ng 3 araw? Lysiu, Hindi na. Kasulatan ito ng iyong ama. Lahat ng ari-arian ko na. Pumirma ka na lang. hindi ito ang sulat kamay ng aking ama. Hindi mahalaga kung sulat niya iyan o hindi. Ang mahalaga, nandito ang kanyang personal na selyo. Mawen Kay, ikaw, Ang senyorita ay masyadong nalulungkot at nagdidiliryo. Ihatid siya. Walang utos ko. Hindi siya maaring lumabas. Haring Ma, may isang tao sa labas. Anong klaseng tao? Sino ka? Amo Shen, huli na akong dumating. kilala mo ang aking ama? Palayasin ninyo ang lalaking ito. Ah. Paano namatay si Amo Shen? Ulitin mo yan. Sa sakit to siya namatay. Talaga lang ha? Kaibigan, hindi bagay ang manligalig sa aking teritoryo. Ikaw si Lu Zenshan. Dahil alam mo na kung sino ako, bitawan mo na siya. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo rito sa Angkanshen? Ikaw yung taong iniligtas ni Shen Qingshan 10 taon na ang nakalipas. Mga tauhan, samahan ninyo si Tiyoma na magpahinga. Ang usapin sa Angkanshen, saka na natin pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaibigan, hindi kalakihan ang syudad Jiang. Huwag kang magtatagal dito. Sino ka ba talaga? Ako si Xiao Pojun. Utang na loob ko sa ama mo. Babayaran ko. Sabi mo iniligtas ng ama ko ang buhay mo. Kailan yun nangyari? 10 taon na ang nakalipas sa labas ng hangganan. Malubha ang mga sugat ko. Inampon niya ako at inalagaan ng 3 buwan. Gumastos siya ng mahigit 100 pilak. Wala akong narinig kahit kailan mula sa kanya tungkol sa'yo. Hindi siya maaaring magbanggit. Kapag binanggit niya yon, mapapahamak ako at mapapahamak din kayo. Ano ba talaga ang kasalanang ginawa mo? Kung gayon, ano ang plano mong gawin ngayon? Mananatili ako sa Angkanshen. Wala kang trabaho, huwag maging pabigat. Kaya kong magtrabaho. Ano bang kaya mong gawin? Gwardiya at manakit ng tao. May isang bodega sa likod bahay. Doon sa muna tumira. 2 pilak sa 1 buwan, may tira't pagkain. Hindi na kailangan ng sweldo, ang mahalaga may makain. Yung peklat ba sa mukha mo, noon ding 10 taon na nakalipas mo nakuha yan?
Sino ba talaga si Xiao? May alam ba kayo? Wala kaming mahana. Wala ang pangalan niya sa rehistro ng sibilyan sa syudad. Bantayan niyo ng husto, yang lalaking yan. Patayin siya ng walang bakas. Komandante, mag-iimbestiga ba ako ng palihim? Hindi na kailangan. 10 taon na siyang patay. Ano pa bang magagawa ng isang patay na tao? Pero yung galaw niya kanina. Saan siya dadalhin ng galing yan? Ito ang Syudad Jiang, hindi ito giyera. Dito sa teritoryong ito, ako ang masusunod. Bantayan niyo lang siya. Huwag kayong kikilos nang hindi ko sinasabi. Sige. Shen Qingchu naman. Shen Qingchu, patay ka na. Pinasa mo pa sakin, tong sakit ng ulo. Gwardiya ka talaga dito. Hindi ka mukhang gwardiya sa itsura mo. Ano ba ng itsura ng gwardiya? Hindi yung basta sumasalo ng talim gamit ang kamay. Sinong hinahanap mo? Bago ka lang, no? Hindi mo ako kilala? Ako ang kapatas ng daungan ng Angkan Shen. Kailangan kong makausap si Tioma. Wala si Ma Wenjie. At sino ka para harangan ako? Abi. Hoy! Sabi ko na. Wala si Ma Wenjie. Kapatas, wala nga po talaga si Tiyoma ngayon. Sa ibang araw na lang po kayo bumalik. AME. Yung tingin mo kanina, natakot mo yung mga tauhan ko. Mabuti naman kung natakot. Bawas sa abala ko. Ali, yung tong para sa buwang ito, dapat bayaran na yan. Last month, di ba nagbayad na tayo? Last month yun, iba na ngayon. Di mo ba alam ang patakaran? Kaming ang Shen, hindi nagbabayad ng tong. Sino ang nag-utos sa'yo? TCA, patay na ang matandang Shen. Akala mo senyorita ka pa rin? Kayo hahaha. Senyorita Shen, kung may utak ka, ilabas mo na ang pera. Kung wala, wawasakin ng mga kasama ko ang tindahan mo ngayon din. Sabi niya, hindi kami magbibigay. Sinong nagpadala sa'yo? Si Tioma, ang punong katiwala. Bumalik ka sa amo mo, sabihin mo sa susunod magpadala siya ng mas marami. Sino ka ba talaga? Isang gwardiya lamang. Walang silbi. Puro kayo walang silbi. Haring Ma, hindi ordinaryo ang lalaking yun. Binugbog kaming 6 mag-isa. Alam kong hindi siya ordinaryo. Kailangan pa bang sabihin mo? Ginoong Ma. Mukhang may problema ka yata. Ginoong Yamamoto. Maliit na bagay lang. Yung gwardiya ba? Mukhang hindi yun maliit na bagay. Ang aming kumpanya, ang Donging, ang tutulong kay Ginoong Ma para lutasin ito. Pero yung lupa sa pantalan ng Angkan Shen. Sana naman ay pagbigyan mo kami pagdating ng panahon. ₱30,000 sundalo. Hindi ko titigil ang paghihiganti. Yang gwardiya na yan, subukan natin siya ngayong gabi. Buhay ba ang gusto mo? Hihe, hindi, gusto ko lang malaman ang kakayahan niya. Kung magaling lang siya makipag-away, wala tayong dapat ipag-alala. Pero kung gumamit siya ng estilo ng militar, yun na ang dapat nating seryosohin. Shen Qingshan.
Ano ba talaga ang naiwan mong sorpresa sa akin? 3 tindahan na naman sa syudad ang nagsara ngayon. Nagpakalat ng salita si Mawenkay, sino mang makipagnegosyo sa Angkanshen. Ay kung makalaban kay Mawenkay. Natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Si Mawenje. Hindi ako takot sa kanya. Isa lang siyang asong inalagaan ng ama ko sa loob ng 30 taon. Ang asong nangangagat sa amo nito dapat lang pagpapaluin. Mabuti naman at hindi ka nabuhay ng walang kwenta para sa tatay mo. Ang galawan mo, hindi galing sa kalsada. Pati estilo ng pagkilos mo hindi galing sa hwa. Kaibigan, magkikita pa tayong muli. Ang bibilis kumilos ng mga Hapons. Bakit pinarinig akong kaluskos kagabi? May ginawa ka ba? May dumalaw kagabi. Pasimpleng nagmamanman. Pinaalis ko na. Sino? Hapons. Ano? Bakit nila ako sinusubukan? Hindi ko pinatay. Kapag pinatay ko sila, kakagat tayo sa pain. Bakit kanila sinusubukan? Mas mabuting huwag mo nang alamin. Kapag marami kang alam, hindi ka na makakaalis. Yung gwardiya, hindi ordinaryo. Pangmilitar ang galawan niya. Pampleto. Militar? At hindi basta-basta, kabilang siya sa mga piling-pili. Hanapin mo, 10 taon na ang nakalipas, sa hukbong muong. Mayroon bang sundalong may peklat sa mukha? Hip, ibig mong sabihin, yung grupong dapat sanay lipol na? Sabi ko, hanapin mo. Yung kooperasyon ng Donging Zaibatsu at ang Kanshen sa daungan. Bigla na lang nila itong pinunit ng walang dahilan. May utang silang 300,000 pila. Sira ulo ka. Walang pinirmahang kontrata ang tatay ko. Narito ang ebidensya. Ang petsa sa kontratang ito pagkatapos ng kamatayan ng tatay ko. Patay na ang tatay ko, paano siya pipirma ng kontrata sa inyo? King Chue, tama na yan. Bumaba ka na. Tiyo ma, kasabwat ka nila. Bakit mo to ginawa? Hindi ako tako sa tatay mo noon. Sino ka pa? Yung sampal na ginawa mo sa kanya. Kapalit niyan, isang kamay mo. Maglakas loob ka. Ako'y isang insik. Sa lupain ng mga insik, wala kang karapatang magsalita. Utang ng angkan, babayaran. Yelan, lagyan natin ng gamot. Salamat. Wala yon. Mula bata, ama ko lang ang nagprotekta sa akin. Iyong peklat sa pisngi mo, sa pagprotekta mo rin ba sa iba nakuha yan? Nakuha ko yan sa pagtatanggol sa grupo ng mga kapatid ko. Nasaan na sila? Lahat patay na. Siya lang ang lumusob kay Wenkei at sa Hapons. Baka yung utang 10 taon na ang nakaraan, habulin ako ngayon. Kamandag. Kamandag, ikaw nga talaga ito.
Akala ko, nawalan ka na rin ng kontak. Sabi ng lahat ng kapatid, patay ka na. Hindi ako naniwala. Ikaw lang mag-isa? Hindi lang ako. Malapit sa dyan, may tatlong dating kapatid. Isa, tagapakain na kabayo sa kampo ng hukbo ni Lucencian. At isa, tagahatak ng kalesa sa timog ng syudad. Matagal ko na silang hinahanap, at naghihintay rin ako sa'yo. Mayroon pa pala. Si Lao Wu, sabi nila buhay pa. Hitman na siya. Wala akong kasiguraduhan. Tawagin mo sila. Dito tayo magkita-kita mamayang gabi. Kamandag. Yung tungkol kay Shen, lahat ng ito nila. Nilason siya. Yung lason, galing sa kumpanyang pangkalakalan ng mga Hapons. Ang lason ay mula sa T.Y. Sky. Mamaya na natin pag-usapan. Matandang multo, pumunta ka sa tindahan mamaya. Ngayong gabi. Sa dating lugar. Kamandag. Ikaw nga talaga iyan. Kamandag, ipapakilala ko sa iyo, ito si Matandang Multo. Dati sa Hukbong Mog, sa Recon. Ito naman si Kutsero. Dati sa Caballeria. At ito si Tsarera. Dating nasa Signal Corps. 10 taon na. Kumusta na ang kalagayan nyo? Buhay pa, di buhay. Nakapasok na ako sa kampo ni Lucencian. Hindi ito pa ang hukbong sino sa loob. Ang kagamitan at pagsasanay nila, gaya ng sa mga Hapons. Sa timog ng syudad, madalas kong pasahero ang mga nasa Hapons na kumpanya. Hindi sila nag-ingat magsalita. Akala siguro, di ko naiintindihan. Pero naiintindihan ko. Ang pinakamadalas nilang banggitin ay ang pantalan ng syudad Jiang. Ano pa? Isa pang pangalan, Serpiente. Naiintindihan ko na. Simula ngayon, ipagpatuloy ninyong 4 ang inyong gawain. Pero idilat ninyong mabuti ang inyong mga mata. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang relasyon ni Lucencian at ng mga Hapons. Paano namatay si Shen Qingshan? At sino itong si Serpiente? Salamat sa inyong sakripisyo. Mahirap abuti ng 10 taon na tayong lahat ay buhay pa. Nahanap na ng hippie ang dating general ng hukbong Moog, alias Kamandag. May peklat mula kilay hanggang panga ang mukha. Hindi alam kung buhay o patay, pero sabi sa hukbo, hindi raw siya namatay. Buhay pa. So yung gwardiya ngayon, atakihin na ba natin? Huwag muna. Hindi ganoon kadaling patayin si Kamandag. 10 taon, 30 kay sundalo, di siya naday. Kung gusto natin siyang tapusin ngayon, kailangan ng utak, hindi espada. Siya sa atin kung ano ba talaga ang koneksyon niya sa Angkan Shen. Huwag kayong gagawa ng kahit anong hakbang hanggat hindi malinaw ang lahat. Xiao Pojun, hindi ka pa pala tuluyang nalibing 10 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, itingnan ko kung makakalabas ka pa ng syudad Jiang ng buhi. Senyorita Shen, humihingi ako ng tawad sa alak na ito. Mabait kayo, Direktor. Kalimutan na natin yun. Gabi na at walang mag-aasikaso sa pamilya ko sa bahay. Hindi na ako pwedeng magtagal pa. Mauna na ako sa inyo. May nilagay sa alak. Nandito na ako. Ayos lang ako. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Sinundan kita. Noong inibitahan ka ni Yamamoto para kumain. Alam kong may masamang binabalak yon. Ayos ka na, tapos na. Ligtas ka na. Mula ngayon, susundan mo pa rin ba ako? King Tsue, Sityo Lu, dinalaw kita. Ano nang ibig mong sabihin, Komandante Lu? Huwag kang kabahan.
Maupo ka muna. Yung bunso kong walang kwentang anak, 25 na ngayon. Bagong opisyal, inutusan akong manligaw para sa kanya. Komandante, kakalibing lang ng ama ko. Isang dalagang tulad mo, mag-isang ina ako ang ganito kalaking angkan. Hindi talaga madali. Kung makakahanap ka ng maasahang pamilya, matatahimik na rin ang kaluluwa ng iyong ama. Salamat sa kabutihan ninyo, pero sa ngayon, wala pa akong balak mag-asawa. Shen Qingshan ah. Shen Qingshan, anak mong pinalaki mo ng maayos. Hindi marunong kumilala ng grasya. Ang ama ko. Senyorita Shen. Ang buhay ng ama mo, galing sa akin yan. Kaya kong patayin ka at buhayin. Darating ang anak ko sa 3 araw. Magpapakasal ka, gusto mo man o hindi. Kung hindi, sisirain ko ang puntod ng angkan Shen. Bata, sa tingin mo ba, dapat bang mamatay ang mga taong walang hiya? Dapat lang. Sa tingin mo, sino ang walang hiya? Ikaw. May bayag. Tingnan natin kung gaano katigas yang bunganga mo. Nabasag ang tableta ni Komandante Lu kaya nating palitan. Hindi ko ito pinili. Ang sitwasyon ang pumili sa akin. Nakita mo ang nangyari ngayon. Balak ko siyang patayin. Sa tingin mo ba, nababaliw na ako? May sinabi sa akin ng ama mo dati. Si King Sui, kamukha niya ang kanyang ina. Kapag may pinanindigan. Kahit siyam na kalabaw pa ang humatak, hindi urong. Sa 3 araw, darating ang anak niya. Sasamahan kitang harapin siya. Ikaw, Hindi ka nag-iisa. anong ginagawa niyo? May utang na buwis ang angkan Shen. Isasara ang 3 tindahan simula ngayon. Bawal magbukas hanggat hindi bayad ang buwis. Kailan ba nagkaroon ng hindi bayad na buwis ang Tanshen? Buwan-buwan, kumpleto ang bayad naming pilak sa buwis. Kung may reklamo, pumunta kayo sa komandante. Sumusunod lang kami sa utos. Kailangan kong pumunta kay Lu Zenshan. Huwag. Ano nang gagawin natin? Gusto nila akong patayin. 2 araw, bubukas ulit. Paano mo nasisigurado yan? Kamandag, handa na ang hinihingi mo. Sanay pa rin. Ito yung naiwan mo sa kampo noon. Itinago ko ito. May gagawin ako sa mansyon ng komandante mamayang gabi. Magsasama ako ng maraming tauhan. Huwag na. Maraming tao, mas malaking istorbo. Balita ko, pakakasalan ng komandante ang babaeng, yun lang ang kansyen. Kayamanan, sapat sa 3 henerasyon. Kumusta naman sa mga Hapons? Sabi ni Yamamoto, kapag nasa atin na ang daungan ng angkansyen, susuportan nila tayo ng isang batch ng bagong rifle. Hindi sapat yan. Sabihin mo sa kanila, dagdagan pa ng 2 piraso ng kanyon pang bundok. Hoy, ikaw. Nabigo sa tungkulin ang nasasakupan ng komandante. Huwag kang kabahan. Kung papatayin ako, walang patalim sa unan. Ano bang ibig sabihin yan? Isa yang babala. Mag-utos kayo. Ibalik ang operasyon ng mga tindahan ng Angkan Shen bukas. Komandante! Sabi ko,
Ibalik ang operasyon. Senyorita, pagkakamali, wala ng utang. Ano nang ginawa mo? Wala. Tapos bakit biglang binuksan ulit ang tindahan? Baka natauhan na si Komandante Lu. Yung kumag na si Luzenshan, tinakot lang ng isang kutsilyo. Binuksan na agad ang mga negosyo ng Angkan Shen. Boss, anong gagawin natin? Hindi na pwedeng mabuhay pa, yang guwardiya. Yan na si Kamandag. Nakatakas noon sa hukbong muog, 10 taon na ang nakalipas. Ilang tauhan ang kailangan? 12. Kunin ang pinakamagagaling. Wag na. Kayong mga Hapones, hating gabi na't lahat, nakikipamahay pa. Mga bay, napasok kayo ng mali. Ay. Dalawa kay Kamandag ang nakatakas. Huwag nang habulin. Hayaan niyong bumalik yan para magsumbong. Anong gagawin sa mga to? Higpitan niyo ang tali. Bukas ng umaga, iharap sa himpilan ng Hapones. Ibinalik ko kay Yamamoto. Sage, boss. May bisita na naman tayo kagabi. Mga Hapons lahat yan. Ano ba talagang gusto nilang mangyari? Bumalik ka at sabihin mo kay Yamamoto. Huwag na siyang magpadala ng tauhan. Siya mismo ang pumunta rito. Ah. Anong ginagawa niyo? Senyorita Shen. Sumama ka sa amin. Kamandag, dinukot ng Hapon si Senyorita Shen. Saan dinala? Sa likod bahay ng Angkan Shen. Isinabit nila siya sa lumang puno ng akasya. Xiao Pojun. Alam kong nandito ka. Lumabas ka na. O dapat bang tawagin kitang Kamandag? Ang pinuno ng hukbong muong. Luhod. Pagbilang ko ng 3, pag di ka lumuhod, mamamatay siya. 2.
Sabihin sa amo mo, bayad utang ng hukbong mob. Isa-isa kong sisingilin sa kanya. Sino ka ba talaga? Ako si Xiaopojun. 10 taon na ang nakalipas, ako ang pinuno ng hukbong mob. Direktor, hihingi ba tayo ng tulong sa hukbo? Wag na. Gusto kong personal na kitilin ang buhay ng taong to. Kamandag, 10 taon na tayong di nagkikita. May 75 katao sa Martilyong Daan, di mukhang taga rito. Sa lakad pa lang, sanay sa laban. Di mukhang hapons, pa ang mga insik. Kamandag, yung 5 yon, pinaghihinalaan kong galing sa hukbo. Galing sa hukbo. Hukbong insik. May ayaw na mabuhay ka pa. Hayaan nyo na ang mga tauhan natin, wag. Yung mga darating, ako mismo ang haharap. Huwag kayong makialam, kamandag. Sabi ng wag, di ba? Si Xiaopojun, nakatira ngayon sa bodega sa loob ng mansyon ng Angkanshen. May 4 siyang dating tauhan. Sa ibang lugar, gawin nyo ang gusto nyo. Nakuha ko. Bukas ng gabi, umaksyon tayo. Kamandag, lumabas ka. Tayo'y mag-usap. Ikaw, Di mo inasahan, no? Buhay pa ako. pinapatay mo ako. May nagpresyo. Tinanggap ko ang buhay mo. Di mo naman ito trabaho noon. Nagbabago talaga ang tao. Sinusundo kita, hindi pinapatay. Utang mong inumin sa hukbong muog, 10 taon na, di mo pa rin binayaran. Paano ko hahayaang patayin kanila? Kamandag, 1 dekada na rin, tanda ka na. Ikaw rin. Kalimutan mo na ang dating pangalan, tawagin mo na lang akong Limal. Sino nagpadala sa'yo? Intelligence depth ng hukbong Sina. Yung nangyari 10 taon na ang nakalipas. May gustong magbukas muli ng kaso. Natunton ng nasa itaas na pinagtaksilan ang hukbong moog noon. Kailangan nila ng buhay na testigo. At ikaw yon. Ang nagtrador sa hukbong muog ay isang ahas. Si Lu Zenshan ay isa lang hibla ng sinulit. Ang kabilang dulo ng hibla na yun ay nasa Kyoto. Kamandag, ang pagiging buhay mo ang pinakamalaking banta sa taong yun. Patuloy silang magpapadala ng tao, hanggang sa mamatay ka. Sa susunod na may dumating, di ko na sigurado kung kaya pa kitang hangan. Parami na ng parami ang kaaway mo ngayon, no? Yung susunod na darating, mas delikado pa ba sa mga to? Kakayanin pa ba ng katawan mo? Nandito pa ang Tatak Kamandag. Naghihintay sa iyo ang mga kapatid. Pagpupugay kay Kamandag. Kamandag, salamat at nandito ka pa rin.
Tumayo kayo. Tumayo kayong lahat. Mga kapatid, sa loob ng 10 taon, may isang bagay akong patuloy na sinisiyasat. Sino ang nag-traitor sa atin noon? May natunton akong isang hibla, si Lu Zenshan ng Ciudad Jiang. Pero hindi si Lu Zenshan ang punong utak. May nasa itaas pa siya. Nasa Kyoto ang taong yun. Wala akong pakialam kung sino yon. Ang 30,000 buhay na hukbong muog ay hindi masasayang. Itong alak ay alay sa kanila. Sabihin niyo sa mga kapatid ang kanilang paghihiganti. Ako, si Xiao Po Jun, ang gaganti gamit ang sarili kong buhay. Presidente. Ang mga dating miyembro ng hukbong muog ay nagtitipon sa Ciudad Jiang. May balitang natunton nila ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ano kung natunton? Inalo na sila 30,000, 10 taon na ang nakaraan. Anong magagawa ngayon ng ilang dosenang tao lang? Aksyon na ba tayo agad? Huwag munang magmadali, hayaan silang mag-imbestiga. Habang mas malalim ang paghuhukay, mas mabilis ang kamatayan. Hindi si Xiao Po Jun ang talagang kalaban natin. Ang nasa likod niya ang naghahangad ng katotohanan. Ibig sabihin ng presidente, ang politika sa hua ay mas matalas pa sa espada naming mga Hapons. Ama, ano nang natuklasan mo? Anong ginagawa ni Ma Wen kay kamakailan? Nagkukulong sa mansyon, madalang lumabas. Wala na ring pakialam sa Chamber of Commerce. Nasiraan na yata ng bait sa'yo. Kailangan natin siyang kumilos-kilos. Paano? Magpakalat ka ng balita. Sabihin mong may naiwang ledger si Shen Qingshan bago siya mamatay. Nakasulat doon ang lahat ng natuklasan niya. Ang ibig mong sabihin, papaniwalain si Ma Wen Kai na may naiwang ebidensya, si Meng Shen. May tinatago siyang kasalanan, kaya siya mismo ang kukuha noon. Nabalitaan mo ba? May naiwang ledger si Shen Qingshan bago mamatay. Puro listahan ng mga illegal na transaksyon sa Ciudad Jiang. Totoo ba yan? Totoo. Ayon sa sabi, nakatago ito sa lihim na sulok ng study ni Shen Qingshan. Haring Ma, may problema. Kumakalat ang balita na may itinagong ledger si Shen Qingshan. Anong ledger? Sabi nila, bago siya mamatay, isinulat niya ang lahat ng nalaman niya. At itinago niya ito sa isang lihim na taguan sa kanyang opisina. Impossible. Hinalugho ko na ang opisina niya bago siya mamatay, walang nakita. Paano kung totoo? Bibisita ako ngayong gabi. Hanapin ang lihim na taguan at hanapin ito, kahit baliktarin man ang buong lugar. Nakapasok na si Kamandag. Isara na ang lambat. Ano ba to? Anong ginagawa niyo? Inihintay mo lang mahulog sa bitan. Tiyoma. Sa kalaliman ng gabi, anong hinahanap mo sa opisina ni Ginoong Shen? Ako. May kukunin lang akong dokumento. Anong dokumento? Dampot. Tiyoma. Mag-usap tayo kung paano ba talaga namatay si Shen Qingshan. Hindi ako ang pumatay kay Ginoong Shen. Si Lu Zenshan yon. Sige, magpatuloy ka. Natatakot si Lu Zenshan na matunton siya ni Ginoong Shen. Kaya inutusan niya akong haluan ng lason ang alak ni Ginoong Shen. Pagkatapos, nagkunwari siyang dumadalaw at siya mismo ang uminom ng lason. Ako, isa lang akong utusan. Kung hindi ko ginawa, papatayin ako ni Lu Zenshan. Ano ng relasyon ni Lu Zenshan sa mga Hapons? 10 taon na nang makilala niya si Yamamoto. Hindi ko alam noon. Naintindihan ko lang pagkatapos. 10 taon nang naglilingkod si Lu Zenshan sa mga Hapons. Kamandag. Bantayan mo si Ma Wen Kai, huwag mong hayaang mamatay yan.
Sa utos ng hukbo, si Xiao Pojun ay itinuturing na natitirang rebelde. 10 taon, mabigat na sala. Kinupkop ng Angkan Shen ang rebelde. Kumpiskahin lahat ng ari-arian. Dapin ang lahat ng tauhan. Lu Zenshan, ikaw. Siya ang kailangan mo. Ang kailangan ko, kayo ni Ma Wenkei. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Angkan Shen. Xiao Pojun, bitawan mo si Ma Wenkei. Pagbilang ko ng 3 at di mo pa binitawan, patay na siya. 1, 2. Marunong ka rin pala. Pero, wag mo nang pangarapin ang yaman ng Angkan Shen. Punyetang Lu yan. Upurugin kita. Martilyo. Akamandag, iuwi mo na ang mga kapatid. Tawagin ang albularyo. Dalhin si Ma Wenkei. Lusot ang bala. Kailangan tanggalin. Walang pampamanhid. Ligtas na ang buhay niya. Kung magigising siya, nasa kanya na yon. Kailangan mong kumain. Bantayan mo siya. Ako nang bahala sa gulo sa labas. Gumalaw na si Lu Zenshan. Mahigpit na kural ang buong syudad. Sarado ang tangkahan at daungan. Maami tayong kasamahang nadaki. Pinipilit ni Lu Zenshan na lumabas ako. King Tsue, kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin, wala na si Itay. Tandaan mo, si Xiao Pojun lang ang tanging pagkakatiwalaan mo. Nahanap ko ang sulat na iniwan sa akin ni Itay. Bakit maganoon na lang ang tiwala sa'yo ng ama ko? Kasi noong 1 dekada na ang nakalipas nang iligtas niya ako. May sinabi ako sa kanya. Iniligtas ng iyong ama ang buhay ko. At habang buhay ko itong igaganti. Ayos lang, hindi ko kailangan ang buhay mo. Senyorita, hindi ka maaring pumunta. Kung hindi ako pupunta, walang isa man sa 80 miyembro ng Angkan Shen ang makaliligtas. Senyorita, hintayin natin si Kamandag. Tiyak na may paan siya. Bago pa siya makabalik, ay kikilos na si Lu Zenshan. Sa loob ng 3 araw, magpapakasal ako. Ama, hindi ko bibigyan ng kahihiyan ang Angkan Shen. Ang matandang iyon na si Lu Zenshan. Gustong ilaan si Shen King Tsue para sa sarili niyang anak? Hindi pwede yan. Senyorita Shen, sumama na kayo sa akin. Shen Qingsu. Ako, si Xiao Pojun, ay may utang na buhay sa iyong ama. Narito ako ngayon upang tuparin ang aking pangako. Xiao Pojun, nag-isa ka lang at nangangahas kang guluhin ang aking kasal? Gusto mo siyang piliting pakasalan ka? Kailangan mo munang harapin ako. Xiao Pojun, naghahanap ka ng kamatayan. Pakawalan ang mga aso.
Yan lang ba? Yan lang ang kaya mo. Ginoong Chiao, narito ka ba para agawin ang babaeng pakakasalan ko? Sa akin ang babaeng ito. Bitawan mo siya o ngayong araw. Itong kasal na ito ang magiging libing mo. Humph! Nasa teritoryo kita. Hindi ikaw ang masusunod dito. Yamamoto, akala mo ba talagang makikipag-away ako ngayon? Naparito ako ngayon para bigyan ka ng regalo. Pinuntahan ako kagabi ng mga tauhan mo para patayin ako. May iniwan akong buhay. Ibinuko niya ang lahat. Ang samahang donging sa pangalan ng negosyo ay talagang espiya para sa hukbong Hapons. Mga kababayan ng Syudad Jiang, alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng mga Hapons dito? Nagpapadala sila ng mga mamamatay tao, pinipeke ang mga kontrata. Nakikipagsabuatan sila sa mga warlord. Gusto nila ang daungan ng Syudad Jiang. Gusto nila ang ating lupain. Lumabas kayo. Xiao Pojon. Pwede ka nang umalis ngayon. Ang mga tao. Pwede mo ring isama. Umalis na kayo. Mabubuting mamamayan na Huaxia. Kuya, lumalaban kayo sa mga Hapons. Isama niyo ako. Nahawakan mo ang gunting na iyon, hindi ba? Alam mo na agad na may nakatago akong gunting. Isang senorita, mag-isang sumuong sa pugad ng mga ahas. Kung wala kang dalang panangga, hindi na ikaw yon. Kung hindi ka dumating ngayong araw na ito, roon na sana ako namatay. Dumating ako. Darating ka pa ba sa mga susunod? Si Mawenkay, nasa kamay na ngayon ni Lucensian. Marami pang tinatagong lihim ang bibig niya na hindi pa niya inilalabas. Kamandag, sugurin kaya natin ang kuta ng komandante ngayong gabi. Hanapin natin si Mawenkay. Huwag mo lang gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Kakatapos pa lang ng gulo natin kay Yamamoto. Noong huli ang pagsugod ni Lucensian para gawin ng tao. Hindi yan nagkataon lang. Ano kayang sikreto ang nasa likod nito? Ayos lang, unti-unti natin sisiyasatin. Kamandag, magpahinga ka na. Mabubunyag din ang lahat sa takdang panahon. Ginoong Yamamoto. Hindi nasisiyahan ang punong himpilan sa iyong progreso. Pinuno ng guwardiya. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ang kapangyarihan mo ay hayaan ang isang pinunong rebelde ng Huaxia na agawin ang tao sa kasal ng iyong anak? Utos ng hukbong sandatahan, sa loob ng 3 araw. Ayusin mo itong si Kamandag. Kung kinakailangan, ang unit ng guwardiya ay pwedeng makipag-ugnayan. Ginoong pinuno ng guwardiya. Ang taong iyon ay hindi ordinaryong sundalo. Alam ko kung sino siya. Matagal nang dapat patay ang kamandag ng hukbong muong. Ngunit iyon ay 10 taon na ang nakalipas. Ngayon siya ay matanda na. Bukas, anyayahan siya sa kapayapaan. Kung hindi siya pumunta, sabihin mo kay Shen Qingzu. Seryoso ang hukbo sa lupa. Paano kung pumunta siya? Kung pumunta siya, huwag na siyang paalisin. Pinuno Xiao, ipinadala ito ni Yamamoto Ichiro. Isang piging sa tarangkahan ng kamatayan. Alam mong isa itong bitad. Pero kailangan pa ring pumunta. Bawal. Huling beses, nahuli niya ako. Sa pagkakataong ito ay iba, si Yamamoto ang hindi na mapakali. Ibig sabihin, impresyon na siya ng punong himpilan. Kung hindi ako pupunta, mas may dahilan siya para umatake. Ano ang magagawa mo kung pupunta ka? Pupunta ako para malaman kung ano talaga ang gusto nila. Bukas, mag-isa akong pupunta sa pangkorporasyong samahan ng Hapons. Hindi pwede. Ang yung loob ng samahan ay puro Hapons. Kaya ako lang mag-isa. Magdala ka man lang ng ilang tauhan. Magdala ng tao. Kung may dala akong tauhan, magkakaroon sila ng dahilan para umatake. Kung mag-isa ako, nasa pampublikong lugar yon. Hindi sila mangangahas na gumawa ng hayagan. Paano kung gawin nila? Eh di, tingnan na lang natin kung makakalabas akong buhay.
Ito ang iniwan sa akin ng aking ina. Sabi niya, maililigtas nito ang buhay ko sa oras ng kagipitan. Sa'yo na. May asikasuhin pa ako. Kailangan mo talagang pumunta bukas. Tiyak yon. Paano kung hilingin ko huwag kang tumuloy? Nang iligtas ako ng tatay mo noon, hindi niya tinanong kung sulit ba ako. Ibang usapan yun. Ako na ang bahala sa'yo. Ito ang alituntunin. Hanggang kailan? May utang ka sa tatay ko. Darating ang araw na mababayaran ko rin yun. Kapag nabayaran na, aalis ka na ba? Gusto mo na ba akong umalis? Bukas. Bumalik kang buhay. Inumin mo to bago ka pumunta. Ikaw ba gumawa? Binili. Ang sarap. Magpaulat ka, dumating na ang Xiao Pujon. Ginong Chiao, pasok po kayo. Ginong Chiao, kaibigan ko si Ginong Tanaka. Kilala kita, Ginong Chiao. May hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Ang inuming ito ay paghingi ko ng tawad. Yamamoto. Hindi mo ako inimbitahan para lang uminom. Magsalita ka. Sige, prangka na. Ang daungan ng Angkan Shen. Interesado na rito ang Korporasyong Hapons. Kung papayag si Ginong Chiao, 100,000 pila. Lumayas ka sa syudad Jiang at huwag nang bumalik kalanman. Alam mo, 10 taon na, magkano ang alok sa akin ng hapon? 1,000,000 para sa ulo ko. Ngayon, 100,000 na lang pala ang halaga ko. Hahaha. Totoong alamat ka nga, Henel Chiao. Ano ba talaga ang gusto mo? 2 bagay ang gusto ko. Una, ibigay niyo sa akin ang taong lumason kay Shen Qingshan. Pangalawa, sabihin sa hukbo ninyo ang utang ng moob. Ako mismo ang maniningil sa Kyoto. Kamandag, hindi ka namatay 10 taon na ang nakalipas. Swerte mo lang yon. Ngayon, naubos na ang swerte mo. Kamandag. Pagkatapos ng digmaang iyon 10 taon na ang nakararaan, pinulot ko to sa kuta ng hukbong muong. Wang Tieshu, Zhang Mandon, Li Erniu, Zhao Shitu, Liu Dashuan. Kamandag, hindi mo man lang nakuha ang mga bangkay nila. 10 taon na ang nakalipas, anong gagamitin mo para maningil sa akin? Yamamoto, ang listahang sinunog mo kanina, bawat pangalan doon. Babayaran mo ng dugo. Ngayon, inimbitan niyo ako. Pumunta ako. Pero sa susunod, ako na ang mag-imbita sa inyo. Sa tingin mo ba makakaalis ka ngayon? Sige, subukan mong bumaril. Haring Kamandag, buti na lang at nakabalik ka na. Anong nangyari? Tinipon ni Yamamoto ang mga gwardya. Ang pinuno nila ay si Tanaka. Hindi sila makangahas ng umatake sa loob ng syudad. Pero sa susunod, hindi na tayo sigurado. Magpadala ng telegrama sa hukbo. Humiling ng karagdagang 1 kumpanya. Dapat nasa syudad Jiang sa loob ng 3 araw. Haring Lusob, masamang balita.
Kubkob na. Tinatayang darating sila sa loob ng 3 araw. Iutos mo sa lahat. Ang sinumang lalaking kayang tumakbo at lumaban. Bukas ng umaga, magtipon sa tarangkahan ng syudad. Haring Kamandag, makikipaglaban ka ba? Hindi ba't ang hukbong muog ay mga rebelde? Mas alam nyo kaysa kanino man. 10 taon na ang nakalipas. Noong nilalabanan ng hukbong muog ang mga Hapones sa labas ng tarangkahan. Nagdurugo kami sa harapan habang may sumasaksak sa amin mula sa likuran. Ngayon, narito na naman ang mga Hapons. Nasa labas lang ng syudad. Hindi ang buhay kong siksiyaw ang malupit na pinuno ang habol nila. Ang habol nila ay ang syudad Jiang. Ang habol nila ay ang lupain nito. Ang habol nila ay ang inyong mga tahanan. Hindi ko kayo pipilitin. Sino mang gustong lumaban sa tabi ko, pumunta sa panig na ito. Ang sinumang ayaw, umuwi na at mag-impake. Tumakbo kayo hanggat maaari. $800 laban sa 3,000. Tama na yan. Ano na kailangan niyong gawin ko? Kailangan natin ng bigas para sa digmaan. Ang natitirang pera ng Angkan Shen ay 20,000 pilak. Dagdag pa ang 3 tindahan at kalahati ng shere sa pantalan. Halos abot tayo ng 50,000. Kulang yan. Ano nang gusto mo? Ang pantalan. Isanla natin ang pantalan. Mangutang tayo ng 50,000 pilak. CJ, kung buhay pa si Ama, ito rin ang gagawin niya. Maaaring kitain muli ang bigas, pero kapag nawala ang tao, wala nang matitira. Hanapin si Boss Zhu, nagbebenta iyon ng armas. Isa na ang pantalan, umutang ng 50,000, bilhin ang lahat ng makakaya. Pagkatapos ng digmaan, kung di mabayaran ang utang, kanya na ang pantalan. Mga tiyo, darating ang mga Hapones sa Syudad Jiang sa loob ng 3 araw. Narito ako ngayon, si Shen Qingsu. Hindi para humingi ng bigas. Naparito ako para magtanong. Gusto niyong maging aso ng Hapones o manatiling anak ng ating bayan? Senyorita Shen, huwag naman ganyan ang pananalita. Kami mga negosyante, parpareho lang kung sino ang nasa kapangyarihan. Boss Wang. Ilang taon na ang anak mo? 16 na anyos. Sa ilang taon, magsisilbi rin siya sa hukbo. Gusto mo bang humarap siya sa baril ng mga Hapons? O gusto mong mayroon siyang kakamping tagapagtanggol? Hindi ko kayo pipilitin. Ngunit tandaan niyo ito. Simula ngayon, isinanla na ng Angkan Shen ang pantalan para bumili ng armas. Sina Xiao Pojun at ang kanyang hukbong muog ang magtatanggol sa Syudad Jiang. Magdesisyon kayo at puntahan niyo ako sa bahay ng Shen. Pera ni Kamandag, kulang pa ng 780,000 pila. Bukas dating ang mga armas. Sapat ba ito para ilang araw na labanan? 3 araw. 3 araw, pinakamatagal na. Ito ang listahan mula sa Syudad Jiang. Isinangla mo ang daungan. Walang pagsisisi. Pwedeng itayo ulit ang daungan. Pero kung mawala ka, kanino ako sisingil? $800 laban sa 3,000. Kamandag, paano tayo lalaban? Hindi tayo makikipagsabayan sa kanila ng hapan. Ang lakas ng Hapones ay sa kagamitan, mahina sa teritoryo. Hindi nila kabisado ang Syudad Jiang tayo. Akitin natin sila papasok. Makikipaglaban tayo ng bawat kalye, bawat eskinita. Kapag naubusan sila ng supply, iyon na ang sansa natin. Tatambangan natin ang mga dating na reinforcement. Wala tayong reinforcement. Tayo ang reinforcement. Paano ba paganahin ang bagay na to? Panorin mo ko.
Nandito lahat ng laman ng kaha ni Kamandag. Ito ang mga sulat ni Yamamoto Ichiro, aserpiente sa loob ng 10 taon. Mula sa una hanggang sa huling sulat, kumpleto rito. Kamandag, kailangan mong magpakatatag. Lumabas. Lumabas kayo. Pabayaan niyo muna ako. Malapit nang dumaan ang hukbong moog sa bangin sa labas ng kuta. Siguraduhin mong hindi makakarating ang mga reinforcement. Kapag nagtagumpay, sa iyo ang posisyon ng komandante ng Syudad Jiang. Sige, kopya. Nailihis na ang mga dagdag na tropa, panatag ka na. Sinabi ni Senyorita na pag-isahin muna si Kamandag. 4 na oras na. Walang kain, walang inom. Kaalam lang niya kung paano pinatay ang sarili niyang mga kapatid. 30,000 buhay, ipinagpalit lang sa pwesto ng isang komandante. Tipunin mo ang lahat. Ngayong gabi, kukunin ko ang ulo ni Lu Zenshan. Dinagdagan ni Kamandag ang bantay ng mansyon. Alam ko. Nag-ingat siya. Nakakulong si Mawen kay sakitan sa ilalim ng mansyon ng komandante. Pagkalipas ng gabing ito, papatay na ni Lu Zenshan yung pagsikat ng araw para walang makapagsalita. Kapag namatay si Mawenkay, wala na tayong buhay na testigo. Kahit mayabang yan, sasalakayin pa rin natin. Bawat araw na humihina yan. Lalong hindi mainik ang 30,000 kapatid natin sa ilalim ng lupa. Tatawag ako ng mas marami para umeskorte. Iba to, Kamandag. Parang alam nilang paparating tayo sa pagkakaayos nila. Alam niyang naghihintay sa akin si Lu Zenshan. Itutuloy pa ba natin? Ituloy mo. Pasok. Maupo ka. Alam kong dating ka. Mula nang makuha mo ang mga liham na yan. Alam ko na. Lu Zenshan. Ipinagkanulo mo ang 30 buhay. Ngayong gabi, oras na para magbayad ka. 30,000 buhay, kapalit ng isang posisyon bilang komandante. Pa sa akin, sulit yun. Xiao Pojun, hindi mo ako kayang patayin. Ibaba mo ang baril, at hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Putukan mo. Lu Zenshan, sa tingin mo ba talaga tutulungan ka ng mga Hapons? Isa ka lang aso sa paningin nila, at kapag nakuha na ang Syudad Jiang, wala ka ng silbi. Naninira ka lang. Yan lang ba talaga ang kaya mong gawin? Kung ganoon, paano mo mapapatunayang hindi ka aso? Ikulong mo siya. Bukas na natin haapin. Xiao Pojun, di mo nakalimutan ang 30K buhay? Hahaha! Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 10 taon na yon?
Sarap. Kain, tulog, 2 kerida. Hari ako ng siyudad Jiang. At lumpukhay buhay, 1 komandante. Pa sa akin, sulit yun. Ikaw? Sa tingin mo? Hayaan siyang magutom sa kulungan ng 3 araw. Tapusin ko muna ang gulo sa labas, saka ako babalik sa'yo. Amandag, ayos ka lang ba? Iniisip ko kung bakit hindi ako pinatay ni Lu Zenshan. Ako siya sa'yo. Hindi ako ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay ang nasa likod ko. Takot siyang yung mga sulat na yon ay may iba nang nakakita. May susundo sa atin bago magbukang liwayway. Senyorita, masamang balita. Nahuli si Kamandag at ang mga tauhan niya. Nakakulong sila sa piitan ng komandante. Ilan silang nahuli? 30, kasama si Chuang Wang, Martilyo, Matandanggi. Nasa loob. Ihanda ang kotse. Pupunta ako sa mansyon ng komandante. Senyorita, pagpunta mo doon ay pagpapakamatay. Hindi ako magpapakamatay. Makikipag-usap ako. Sabihin mo kay Komandante Lu, nandito si Shen Qingsu. Kung ayaw niya akong harapin, bukas, malalaman ng buong syudad Jiang na aso siya ng mga Hapons. Papasukin siya. Nandito na si King Tsue. Sabayan mo sa almusal. Pakawalan mo na si Xiao Po Jun. Sa anong karapatan? Darating na bukas ang brigada ng mga Hapons. Papatayin mo si Xiao Po Jun ngayon, sino ang magtatanggol sa syudad? Tinutulungan mo akong kumbinsihin ang sarili ko. Kapag namatay siya, kaya mo bang pigilan ang 3,000 regular na sundalong Hapones? Pakawalan si Xiao Pojun? Ako ang una niyang papatayin. Problema mo na yun. Pag pinatay mo siya, papasok ang mga Hapons. Hindi magiging mas maganda ang kahihinatnan mo kaysa sa kanya. Nagpalaki si Shen Qingshan ng napakagaling na anak. Sige, pakakawalan ko siya. Pero may isa akong kondisyon. Kondisyon, Sabihin mo kay Xiao Pojun. May utang siyang buhay sa akin. Bukas darating ang mga Hapons. Pero si Yamamoto, ang matandang soro na yun, ayaw mapasok ng iba. Aagawin ang kanyang teritoryo. Mapagmataas siya, gusto niya ng torneo. Ipapatayo ko siya ng iste. Bumalik ka at sabihin mo kay Xiao Pojun. 3 araw, makita sa torneo. Kung mamatay siya doon, kasalanan niyang mahina siya. gusto ni Lu Zenshan na magkaroon tayo ng isang torneo. Tiyak na balak ni Lu Zenshan at Yamamoto Ichiro. Natapusin ito sa isang laban. Yun ang marangal sa paningin nila, Natatakot ka ba? na hindi mahawakan. Hindi naman ganoon katakot sa totoo lang. Ngayon, ipapamukha ko sa kanila, torneo man o digmaan. Lahat ng utang ay sisingilin, ni isa walang palalampasin. Babayaran nila ang lahat. Mga kababayan ng Siyudad Jiang, nandito tayo ngayon para maging saksi. Matagal nang nag-away ang Hapons at ang pantalan ng Angkan Shen. At nasisira ang samahan. Ang panukala ko, ayusin ito sa labanan. Torneo sa Plaza Kanluran. 3 bawat kampo, best of 3. Manalo ang Hapons, mapapasa kanila ang titulo ng pantalan. Kung manalo sila, alis ang Hapon sa Siyudad Jiang. Patas at walang daya. Buhay o patay, walang sisihan. Lahat ng nandito ngayon ay saksi. Matapang ka ba, Ginoong Chiao? Kamandag, paano kang pumayag? Bitag nila ito. Anong best of 3? Ang ipinadala ng mga Hapons. Iyak na hindi basta-basta. Alam kong bitag ito. Pero kung hindi natin tanggapin sa kanila na ang peer. Hindi pa rin dahilan para isugal ang buhay mo. Martilyo, ilang taon na kitang kasama? 15 taon, mula pa noong nasa hukbong mo tayo. Kung ganoon, alam mong hindi ako sumasabak sa laban na walang kasiguraduhan. Simulan na ang labanan. Isang round, isa bawat grupo. Kamandag, subukan ko lang. Anong pangalan mo? Gao Sheng.
Unang round, panalo ang Hapons. Kamandag? Nabigo mo ba ako? Ang lakas ng loob mong lumaban, sapat na yon. Kamandag, ako naman bukas. Martilyo, hindi pa magaling ang sugat mo. Magaling na. Ako na sa ikalawang round. Wala na bang iba ang Angkanshen? Yang isang nilalang na may sakit ang ipapadala nila? Hahaha. Arj. Ikalawang round, panalo ang hukbong muong. Isa tandang bawas isa na. Kamandag, hindi kita binigo. Simulan ang ikatlong round. Laogi, bumaba ka na. Oh. Kamandag, hayaan mo akong lumaban muli. Ubusin ko ang lakas niya para sa susunod na round. Madali na para sa'yo. Hahaha. Tama na, Laugi. Kamandag, sa susunod na round, bahala ka na. Panalo, isa-isa. Dok, Dok. Wala na si Kamandag. Patay o baldado ang mga tauhan niya. Kung may utak pa yan, dapat alam niya. Pag-akyat dito, patay din siya. Balita ko hinahanap niyo ko. Ang hihina ng mga tao mo, tanda. Sunod, Tawagin si Lobo. Magaling si Kamandag, pero di pa tapos ang patakaran. Yung best of 3 kanina, babaguhin ko. Best of 5. Isa pa lang panalo mo, 2 pa ang kailangan. Ako na, kuya. Kuya, pahinga ka muna. Ako nang bahala sa gurang na to. Hahaha. Yan na yon? Kuya, sorry. Ginawa ko ang lahat. Hindi ko na ipanalo to. Sa susunod na buhay, ikaw pa rin. Isa-isa ang tabla. May pag-asa ka pa, Kamandag.
Kamandag, hindi naman ako huli, di ba? Yung sinabing best of 5, atras pa ba kayo? Ako na sa ika-4. Yang si Lobo, pinakamagaling na mandirigma, yan ang dojo ng mga Hapons. Ayaw mo siyang talunin, pagod ka lang talaga. Sa susunod na laban, kung manalo ako, tabla ulit, 2-2. Tapos may ika-5 pa. Kailangan ko ng siguradong panalo sa ika-5 laban. Bigyan mo ko ng 30, pinakamagagaling. Alam kong kapag sumabak yang 30, wala nang babalik. Sige, 30, sa'yo na. Ang panday na yon, 10 taon kang sinamahan. Alam mo ba kung bakit ako narito, para tulungan ka? 10 taon na ang lumipas. 300 milya lang ang layo ko. Ayaw magpadala ng tropa ng korte. Pero nagmadali pa rin ako ng 3 araw at 3 gabi. Pagdating ko, tapos na ang labanan. Tumayo ako sa burol. At ang tanawin sa ibaba, puro bangkay. Nang gabing yon, nanumpa ako. Ang buhay na inutang ko sa inyo, babayaan ko sa tanang buhay ko. Itong 30 tauhan mo, bukas na umaga, sa training ground kita hihintayin. Huwag mo lang hayaang pangit ang kamatayan nila. Iyong Hapons na eskrimador, kaya mo ba? Hindi ito tungkol sa kung kaya ko o hindi. Ang tungkol dito, kailangan kong tumayo sa entabladong yon. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Kamandag, panalo ka. Kapatid, ang laban para sa'yo, tinapos ko na para sa tin. Kapatid. Sabi mo pagkatapos ng laban na to, ililibre kita ng alak. Bakit ka umiyak? Kuya Martilyo siya ang sumalo ng bala para sa akin. 2 beses niya akong hinarang sa bala. Nandoon ka ba noong pumanaw siya? Nasa likod ko siya. Kung ganoon, nakangiti siya ng pumanaw. May halos 4,000 pa na Hapons. Dagdag mo pa ang mga kanyon mula sa barko sa ilog. Sa panig natin, 3,000 na bagong recruit. 500 veterano ng Kinjan, at 4,000 mula sa hukong hilagang kanluran. Sa kabuuan, 7,500. Kaya lumaban, pero hindi na ganito. Hindi pwedeng mawalan lang ng saysay ang pagkamatay ni Martilyo. Supply ng Hapon, galing sa ilog. Putulin natin. 7 araw di tatagal. Paano? Sa taas ng ilog, barko nila. Dadaan talaga sa lugar na tinatawag na Bato ng Agila. Mabilis ang agos doon. Makitid ang ilog, at matatarik na bangin ang magkabilang gilid. Gaano katagal mawawala? Kung maayos ang lahat, 5 araw. Kung hindi, nakabalik ka ng buhay noon, bumalik ka ring buhay ngayon. Hintayin mo akong makabalik. Salamat, Kamandag. Tingin sa harap, huwag sa baba. Nagawa na ni Kamandag. Maglakad pabalik. General, ang mga supply natin, 3 araw na lang ang itatagal. Yutos ang buong puwersa na magtipon at maghigpit ng depensa. Kumapit at hintayin ang ayuda. Nakabalik na. Nakabalik na. Atras. Dali, atras.
Xiao Pojun. Lu Zenshan, sinabi ko na sa'yo noon. Sa araw na mawala ang vapor pandigma ng mga Hapons, darating ako para kunin ang buhay mo. ₱30,000 buhay. Ipinagbili mo sa isang salita lang. Xiao Pojun, hindi mo ako pwedeng patayin. Opisyal ako ng hukbo ng Hua. Wala kang karapatan. Hindi kita pinapatay sa ngalan ng Hua. Ako'y naniningil ng utang para sa 30,000 kapatid ng hukbong mob. Batas ng hukbong moog, dugo sa dugo. 30,000 sipa, isa sa bawat kapatid. Ako ang sisipa para sa kanila. Ah! Yamamoto, sinabi ko sa'yo dati sa susunod nating pagkikita. Wala nang inuman. Saksak na ito'y para sa mga kaluluwang Chino. Ah! Nay, yung utang na isinangla ni Boss Zhao, bayad na. Simula ngayon, tuloy-tuloy na ang labas ng kargamento sa pier. Saan ang unang padala? Sa mga bayan sa itaas ng ilog, mga bigas at tela na apurahan ang kailangan. Kamandag, may dumating na tao mula sa kabilang kampo. Ang sabi, kung susuko at sasama lang daw ang hukbong muong, buburahin na ang kaso nila bilang rebelde noon. Ano ang kapalit? Isasama sa regular na hukbo ng gobyerno, sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang hukbong muog ay hindi pribadong hukbo ng kung sino man. Ang tanging ipinagtatanggol ng hukbong muog ay ang mamamayan ng Hue. Alam ko. Pero hirap akong ipaliwanag sa kanila. Wag mong ipaliwanag. 10 taon na ang nakalipas, rebelde raw kami. 30,000 namin ang nalagas. Pagkalipas ng 10 taon, nakatayo na naman kami, sasabihin lang pagkakamali. Kalokohan. Mananatili ka pa rin kamandag. Pag di ka pumayag, aawayin ba nila tayo? Pero yung mga susunod na mangyayari habang nakatayo pa ang Syudad Jiang, Pagkatapos nito, ano ang balak mo? hindi pa tapos ang laban sa mga Hapons. Marami na silang pinatay dito sa Hue. Hindi pa tapos ang bayaran sa utang na to. Ikaw, Ako tatapusin ko ang pier na to at hihintayin ang pagbalik mo. martilyo pagkatapos ng laban. Tahimik na sana ang Syudad Jiang, wala nang manggugulo. Dinala ko si King Sui ngayon para sabihin ang isang mahalagang bagay. Sa ilalim ng lupa, huwag ka nang mag-alala na mag-isa lang siya. Sa araw na ito, tinakda na namin ni King Sui ang aming kasal. Pagkatapos bigyan galang ang biyanan, seremonya na. Ikaw ang kapatid sa tadhana. Ang alak na ito ay alay ko muna sa'yo. Ama, ngayon ay dinala ko si Pojun para makita ka. Nagpasya na kaming magpakasal. Yushen, noong una mong isinakripisyo ang sarili mo para protektahan ako. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Mula ngayon, ako ang agad na si King Sui. Ipagsasanggalang ko siya habang buhay. Tuwang-tuwa sana sina Kamandag at Martilyo. Dati, ang laman lang ng isip ko ay ang digmaan at paghihiganti. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pamilya. Ngayong tapos na ang giyera. Sa wakas ay mayroon na akong matatawag na tahanan. Simula ngayon, payapa na ang mundo, babantayan natin ang Syudad Jiang. Babantayan natin ang lupaing ito at mamumuhay ng mapayapa. Mananatiling nakaistasyon dito ang hukbong muog sa Syudad Jiang. Kung mga nahas pang sumalakay ang mga dayuhan, hahawakan ko muli ang aking baril at lalaban. Pero ano man ang mangyari sa digmaan sa hinaharap, mananatili ka sa tabi ko, hindi ba? Babantayan ko ang ating tahanan. At hintayin kitang umuwi ng ligtas.